Sabi ni Tricia sa amo, "Can I get you anything to drink, madam?" Umiling ito. Sinabing bahala na sila ni Pierre. Kapag kuway binigyan ni madam ng instruction ng lalaki kung anong wine ang ilalabas sa chiller. Nagpaalam na sa kanila si Tricia. Si Pierre ay inilang hakbang lang ang bar na nasa isang panig ng lounge. Then, may ipinahabol ito kay Tricia. "Won't you join us, Tricia, for a drink? Just one glass is all." "I'm sorry," simulang sabi ni Tricia. "Come on, Tricia," sabi ni Madam. "Join us for a drink. Where's the harm? It's only wine. It's like carbonated drink actually." Ilang saglit lang na nagbantulot si Tricia sa kinatatayuan. Ayaw niyang hiyain ang amo. Kilala na niya ito. Hindi ito nag-aalok na pabalat bunga lang. Nang abutin niya ang glass of wine na iniabot ni Pierre, hindi naiwasan ni Tricia na tanungin ang sarili. Ayaw nga ba niyang hiyain si Madam Yasmin? O baka dahil gusto niya lang talagang pagbigyan si Pierre? Pagkaubos doon, iiwan na sana ni Tricia ang dalawa sa salas. Inilapag niya ang ininuman sa center table na maagap na sinalinang muli ni Pierre. "Have another one, pretty lady," nito nang aakit ang tinig. "Yes," sang-ayon ni Madam Yasmin. "Have another glass, Tricia." "Oh, all right," bantulot na sabi ni Tricia. "But I may get drunk after this." Tumawa ang amo. Ang sabi, "It's just wine. There's hardly any alcohol content in it." Tumindig si Madam. Medyo sumuray. "Oops." "You're drunk, Yasmin." Tukso sa kanya ni Pierre. "You've had a lot of martini, I suppose, with your friends at the pub while waiting for me." "Don't worry," sabi ng amo niya. "I can handle myself. I'll just change into something more comfortable." Habang nagpapalit ng damit ang amo, kinausap ni Pierre si Tricia. Nito kay Tricia, "Have you ever had massage before, Tricia?" Umiling si Tricia. Nahihiya siyang ninenervyos na hindi mawari. "No?" sabi ni Pierre. "Well, would you like to experience the kind of massage that I give to a lot of ladies at the gym?" Namula si Tricia. Anong ibig sabihin ni Pierre? Tumawa si Pierre. Sabi, "Well, I am a professional massa, you see." "You are a what?" "Someone who gives massage?" sabi ni Tricia. Tumango naman si Pierre. Sabi, "I'm one of the best, if not the best here in London." Hindi makapaniwala si Tricia na iyon ang propesyon ng lalaki. Maya-maya'y heto na si Madam. Naka-dressing gown lang ito. At kahit nakatali iyon sa baywang, na kinikinita ni Tricia, nawala iyong saplot sa ilalim yun. Ready, kumbaga, para sa lalaking isinama sa apartment. Tumindig si Tricia, hindi na siya papipigil sa amo o kay Pierre. "Excuse me," aniya sa mang ito, "but I really must retire to my room." "At least," sabi ni Pierre, "finish your wine." Dinampot ni Tricia ang kanyang wine glass at sinabing
Sa kwarto na lang niya iyon uubusin habang naghahanda sa pagtulog. Iniwan na niya ang dalawa sa salas. Hindi natagalan bago niya narinig ang mga hagik-hik ni Madam. Ibig niyang makaramdam ng ano nga ba? Pandidiri dahil ibang lalaki itong sisiping dito ngayon? Naglabas si Tricia ng isusuot na pantulog. Nag-alis na rin siya ng mga suot at nag-bathrobe naman. Nakagawian niyang mag-shower bago matulog. Naupo muna siya sa harap ng tokador. Ayaw pa niyang lumabas ng silid para pumunta sa bathroom. Kahit hindi kita ang salas from her bedroom to the bathroom, baka matukso siyang sumulyap sa ginagawa ng amo at ni Pierre. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. She's not bad looking. May itsura siya at lalong kuminis ang kutis niya. Wala nang magtrabaho para kay Madam. Mas healthy rin ngayon ang buhok niyang bumilis ang paghaba. At kahit kinakain niya ang kahit anong magustuhan, hindi siya tumataba. Nagiging bilugan lang ang kanyang curves, ang boobs, ang balakang, her butt. Nang ubos na ang wine, lumabas na siya ng kwarto para mag-shower. Binubuksan niya ang pinto ng bathroom nang tumunog ang telepono na nasa salas. Nag-ring iyon ng maraming beses bago sinagot ng amo niya. Hindi na narinig ni Tricia ang pagpapanik ni Madam Yasmin. Di rin niya narinig nang puntahan siya nito sa kanyang kwarto. At nang hindi siya nito makita roon, tinungo na ni Madam ang banyo. Nasa shower si Tricia, pero narinig niya nang pumasok sa bathroom ang amo. Isinara ni Tricia ang faucet para marinig ang sinasabi ni Madam. Sisilip sana siya at hahawiin ng konting-konti ang shower curtain. Pero hinawi iyon ng hawing-hawi ni Madam. Na-shock si Tricia. Kasama ng amo, ang walang damit na si Pierre. Nakangisi iyon kay Tricia. Wala namang pakialam si Madam Yasmin kahit naka-dressing gown ito pero bukas ang harapan. She had nothing on. She was in a state of panic. My husband's on the way up. Anito, let Pierre stay with you. Hindi nito hinintay na umoo o tumutol si Tricia. Lumabas na agad ito sa banyong personal na gamit niya. Pero bumalik agad ang amo. Ibinunton nito sa sahig ng bathroom ang mga damit ni Pierre saka muling lumabas. Halos pabalagbag ang pagkakasara ni Madam ng pinto dahil sa sobrang pagmamadali. Naiwan sa bathroom sina Tricia at Pierre. Well, anang lalaki. Shall we get on and take a shower together? Pagkasabi niyo ay humakbang na ito sa shower stall na higit na mas malaki kaysa karaniwan. Higit na marangya kaysa bathroom ng alinmang 5-star hotel. Binuksan ni Pierre ang shower faucet. Tamang-tama ang init ng tubig na pumulandit doon. Pero tamang-tama rin na noon nakabawi si Tricia sa grabing pagkashock sa bilis ng pangyayari. Itutulak niya sana ang lalaking na akmang yaya pa sa kanya. Hindi niya iyon nagawa. Biglang bumukas ang bathroom door. Bayolente ang pagbubukas niyon.
Bayolente rin ang paraan ng paghawi sa shower curtain. Nataranta sa takot si Tricia, pero hindi si Pierre. Tamang-tamang hinahawi ang shower curtain ay lumuhod ito sa pagitan ng mga hita ni Tricia. Kaya iyon ang inabutang eksena ni Rashid Zahir, ang French masa, na minamasahe si Tricia sa paraang eksperto ito. Nakita ni Tricia ang balasik sa mga mata ng among lalaki pagkahawi niyon sa shower curtain. Pero iyon ang eksaktong sandali nang hawiin ni Pierre ang mga hita ni Tricia at tukuyin ng dila nito ang sentro ng kanyang pleasure. Napapikit si Tricia kasabay ng pahigop na paghinga. Hindi niya in-expect ang ganoon katinding sensation sa paghagod na iyon ni Pierre doon. Hindi nakita ni Tricia ang paglamlam ng balasik sa mga mata ni Rashid Zahir. Hindi na rin niya narinig ng mag-sorry ito at lumabas na ng bathroom. Nasa likod lang ni Rashid ang misis nito. At hindi nakita ni Tricia maging ng Mr. mismo ang babaeng amo. Ang anino ng salbahing ngiti sa pagkahuli ng mga ito kay Pierre sa akto ng pagbibigay ng kakaibang karanasan sa Pinay. Itinuloy ni Pierre ang ginagawa kay Tricia. Hindi makatutol si Tricia. Kahit na-embarrass siya sa lalaking amo, nanaig ang desire ng sarili niyang katawan. Hinayaan niya ang Frenchman sa pagtikim sa wari paborito nitong putahe. At hindi siya tinigilan ni Pierre. Pagkaraan siya nitong bigyan ng special massage sa shower, dinala siya nito sa kanyang kwarto. Hindi siya nito pinatulog sa buong magdamag. Ang mga ginawa nito sa kanya ay hindi niya natikman kay Alex. Napahimbing si Tricia kahit ayaw humiwalay ni Pierre sa kanya. Nakatulog din ito, but he was still inside her. Nakatagilid sila kapwa, magkaharap, at halata ang feeling of contentment sa kanilang kahimbingan. Hindi na nila namalayan nang marahang bumukas ang pinto at mula sa makipot na pagkakaawang, sumilip doon ang mister ni Madam Yasmin. Tiniyak nitong totoo ang sinabi ng Mrs. na si Tricia ang pinuntahan sa apartment ni Pierre. Malinaw na nagustuhan ni Tricia ang ipinaranas sa kanya ni Pierre. Ngunit malinaw rin na iyon na ang simula ng pag-iisip ni Tricia, ang pagkukumpara sa Frenchman at kay Alex, na bagaman pinsan ang pakilala niya kay Madam, ay hindi naman. Basta hindi malimut-limutan ni Tricia ang magdamag sa piling ni Pierre na hindi dapat. Paano naman si Alex? Abangan